Kalayaan sa pananalita, karapatang hindi dapat supilin. Ang kalayaan sa pananalita ay isa sa pinakamahalagang karapatan ng isang tao. Ito ang nagbibigay daan upang maipahayag natin ang ating opinyon, saloobin at paniniwala ng walang takot. Sa isang demokratikong lipunan, ang kalayaang ito ay nagsisilbing pundasyon ng malayang pagpapalitan ng idea at impormasyon. Gayunpaman, hindi lahat ay may ganitong kalayaan. Sa ilang bansa, may mga batas na nagpapatahimik sa mga kritiko ng gobyerno. May mga mamamahayag na inaristo o pinatay dahil sa kanilang matapang na paglalantad ng katotohanan. Ang pagsupil sa malayang pamamahayag ay isang banta sa demokrasya at isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Bagamat may kalayaan tayong ipahayag ang ating opinyon, may kaakibat din itong pananagutan. Hindi dapat gamitin ang kalayaang ito upang magpakalat ng kasinungalingan, galit o paninira sa kapwa. Ang wasto at makabuluhang paggamit ng kalayaan sa pananalita ay isang responsibilidad na dapat gampanan ng bawat isa. Mahalaga ang papel ng media, edukasyon at batas sa pangangalaga sa karapatang ito. Ang isang lipunang may malayang pamamahayag ay mas malapit sa katotohanan at katarungan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtatanggol sa kalayaang ito, masisiguro nating maririnig ang boses ng bawat isa. Sa pagtatapos, ang kalayaan sa pananalita ay hindi isang pribilehiyo kundi isang karapatan. Ito ay dapat protektahan upang manatiling buhay ang demokrasya at katarungan. Sa pamamagitan ng matalinong paggamit nito, maaari tayong makatulong sa paghubog ng isang mas makatarungan at maunlad na lipunan. So inyuhan ang nadungog mga ka-Facebook, kining gitawag og kalayaan sa pananalita. Giingon pa dinhi sa uluhan, karapatang hindi dapat supilin. Katungod yun nato ang pagsulti, pagpadayag sa insakto, pinaagi man sa video diha sa social media. Ang importante mga ka-Facebook sa akong nasabtan nga dili lang yun bot-bot ang imong ipagawas, dili bakak.